naman, kausapin natin si Cavite Governor John Vic Remulla. Gov, good afternoon. Si Ivan ito. Good afternoon. Good afternoon, Ivan. Good afternoon. Kumusta po ang sitwasyon sa Cavite? Kanina po, napanood ko kayo sa programang Unang Hirit. Binigyan nyo kami ng overview kung anong sitwasyon. Has anything changed since this morning, sir? Rains have resumed. Malakas na naman yung ulan. Tubog-tubog. Pero everyone is back na. Babalik na lahat sa lahat ng kanilang mga bahay. Pero ito na naman, nagsalita na yung pag-asa na parating na naman yung bagong bagyo. Bagong preparasyon na naman kami. Lunes daw darating at mukhang dadaan sa Cavite. So, bagong preparation na naman ginagawa namin yan. Sir, so far, dito muna tayo sa kakalabas lamang na bagyong Glenda. May nagbago po ba sa ating casualty figures? Wala pa naman. Meron pa kaming isang unconfirmed sa Rosario. Hindi pa namin nakukuha yung pangalan kaya hindi pa namin nilalabas. Pero so far, 3 pa rin ang final casualty count natin. Okay. Ilang porsyento na po ang ng lalawigan ang naibalik ng serbisyo ng kuryente at tubig, Gov? 90% na ang wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Hindi pa rin dumadating Ang aking pala ng Imus at Bacoor nagkaroon ng kuryente. Pero yung the rest, wala pa rin. At sabi na Meralco sa amin, ang pinakamadali daw ay bukas ng hapon magkakaroon ng kuryente. Okay. Nabanggit niyo po yung mga nagsilikas, nakauwi na lahat sa kanilang mga bahay. Ang sitwasyon naman po ng ating mga kalye sa lalawigan, Gov, passable ho ba lahat ng ating mga kalsada? Yung sa mga major thoroughfares po, Aguinaldo Highway, Daang Hari, Governors Drive, Tirona Highway, Soriano Highway, ay passable na ho lahat yan. Pero meron maraming mga secondary roads, uplands, bandang Amadeo, Indang, Mendez, ay marami pang yung mga barangay roads ang nakasarado dahil mga bumagsak na puno. But we expect by this afternoon tapos na lahat yan. Clear na namin. Ang masakit po dito, Gov, yung usapin na naman ng funding, Magre-release kayo ng pondo, nagdeklara kayo ng state of calamity, pero eto may panibago na namang paparating na bagyo. Nabanggit nyo, posibleng dumaan sa Cavite. How are we preparing for this, Gov? Handa na naman kami. Again, we're gonna give out the word na kung sigurado na by Sunday na darating talaga, mag-force evacuation na naman kami by Sunday afternoon or Sunday evening. Sapat po ba ang kaban ng bayan para i-sustain kung sakali pong magiging malaki ang bilang ng ating mga evacuees? Kaya naman ng lalawigan at nagtutulungan naman kami ng mga mayor, ng mga LGU para maibsan lahat to. Ang problema namin dito kung ano talaga ang severity at kung gaano kalakas ang darating. Pero so far, kaya pa naman. Gov, ito hong mga naranasan nating bagyo, itong Glenda, tas ito pasunod naman, itong si bagyong Henry daw, nangyayari ho ba talaga ito sa inyong lalawigan o medyo bago ito, bagong fenomeno nitong laging nadadaanan ng Cavite? Well, simula nung pumasok ko ng public service in 1995, in the last 6 years, ang lumalakas talaga ang frequency ng mga bagyo at lumalakas ang intensity. Especially in the last 3 years, napaka-frequent at napakalakas. Kung hindi man bagyo, yung habagat, napakaraming ulan. Pero yun na yung tawag namin the new normal. Yun na yung pinag-aandaan namin. Okay, good luck at ingat po sila dyan sa Cavite, Governor John Vic Remulla. Salamat, Ivan. Ivan, pwede ko pa rin pa-announce? Go ahead, sir. Walang pasok ang lahat ng levels namin bukas. Lahat ng mula preschool hanggang college, wala pa rin pasok hanggang bukas. Okay. So, paano ho niyan? Lunes, darating na naman yung bagong bagyo. Wala na naman pasok. Oo nga Hindi pa nalilinis yung dating yung debris ngayon. Baka dumating na naman yung bago. At nabagit nyo nga po, wala pa rin tayong kuryente. Okay? Governor, kakasabi lamang po mga kapuso ni Governor Remulla, wala pa rin pasok sa lahat ng antas sa buong lalawigan